Amen. At naimbag na ang tao ngayon. Amen. Okay. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa. And we would like to welcome yung ating mga bisita. At isang kagalakan ko yung makasama namin kayo. At ngayong araw na to, because proprio OG yung kanilang 25th year wedding anniversary. So, pero ako naniniwala na bukod sa kagalakan na makikisa tayo, alam niyo, milestone po yun. At isa tayo sa mga testigo sa pagwi-witness sa kaganapan ng kanilang 25th year anniversary ngayong araw na ito. At ako naniniwala na nananampalataya na bago natin ma-witness yung renewal ng kanilang vow, pakinggan muna natin yung mensahe ng Lord sa bawat isa sa atin. Amen? And I strongly believe na the Lord will have mangungusap ang bawat isa sa atin. Amen? And before I will continue, I would like to invite everybody, all eyes closed, heads bowed down, and we will pray for the guidance. Hallelujah. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, patuloy ka naming pinapapurihan, pinapasalamatan, at sa aming kalagitnaan, hinihiling namin ang pangunguna ng iyong banal na Santong Espiritu na siyang magbukas ng aming kaisipan, ng aming kaunawaan, at hayaan mo lang yung mensahe sa araw na ito, Lord God, hindi lang maging educational sa aming mga buhay, kundi maging transformational, maglikha ng pagbabago, kalakasan, gumawa, O Lord God, ng kay may malang bagay sa aming mga buhay ang iyong mensahe, magpalakas, magpatatag sa aming buhay pananampalataya. At Lord, sa aming kalagitnaan, hindi namin pinapahintulutan ng mga distraction ng kaaway. Bagkus, kalakip ng paghahayag ng iyong salita, ang iyong himala sa umagang ito. Maging ang iyong mabanlikod, itago sa likod ng krus, hindi ako ang mataas, kundi ang iyong dakilang pangalan. Let your Shekinah glory be magnified in our midst. Salamat, ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, now, before I will start, mamaya sa gitna sa umpisa ng preaching, mag-amen na kayo ng mag-amen ha. Dahil sa dulo, alam ko, magiging kaunti na at kaunti na yung ating amen. Okay, and sige, diretso na po tayo sa ating text. Sa Luke chapter 16, I will start from verse 11 hanggang 31. Ito po yung kwento na kung saan nagbigay ng parable si Jesus about sa mayaman at kay Lazarus. Those who read your Bible, those who are reading the Bible, I know you are very familiar with the story. Babasahin ko, ano? Sabi dito, may isang mayamang, kita mo, katabi talaga natin kausap mo. Kausap natin ngayon, katabi mo. Sabi dito, may isang mayaman. Katabi mo mayaman. Praise the Lord. Okay. May isang mayaman na nakadamit ng mamahalin at saganang pagkain sa araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro. Tagtad ng sugat at nakalumpasay sa pintuan ng mayaman upang mamulot kahit anong mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilapitan siya ng aso at tinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa ibayo si Abraham kapiling ni Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Verse 25. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro ay nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon inaaliw siya rito. Samantalang ikaw na may nagdurusa, higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini hindi makakaparian at ang mga nariyan ay hindi makakaparito. At sinabi ng mayaman, kung ganoon po ang mga Abraham, ipinamamanhid ko sa inyo
papuntahin sila sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparunin nga ninyo siya upang balaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang sulat ni Moises at ang mga propeta. Pakikinggan nila ang mga yon. Hindi po sapat ang mga yon, tugon niya. Ngunit nang pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ang mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. God bless His Word. Purihin ang salita ng Diyos. Okay, and dire-diretso na tayo because I have a very, very short span of time. At ang title ng ating mensahe ngayong araw na to, Point of No Return. Okay, paano ba sa Tagalog yung kasi? Alam ko sa Italiano, punto din ng retorno. Okay, now, ganito. Sino po dito mahilig magplano? Taas ang kamay. Almost everybody. Okay, now, ganito. Now, kami po bilang church administrator, obviously, bilang mga leaders, we accept the fact na obligatory sa amin yung planning ng andamento ng pyesa, no? Pero alam natin na sa buhay natin, yung mga mahahalagang bagay, pinagpaplanuhan. Tama? Can you agree with me with that? Yung mga mahahalagang bagay, pinagpaplanuhan yan. Pero, maging yung mga, masasabi ko, hindi ganong mahalaga, pinagpaplanuhan din po dapat. Amen po ba? Now, alam nyo, kasi ngayon June, and then papasok na July, August na, yun yung pinakahihintay nating lahat. Okay? Maging po yung summer vacation natin, dapat po kasi yung pinagpaplanuhan, pinaghahandaan. Now, sino na po dito ang may mga ticket na pauwi ng Pilipinas? Nakapagplano na. Amen. Okay. Now, tingnan nyo, kahit saang lugar tayo magbabakasyon, may mga essential na bagay tayong ginagawa. Tama po ba? Okay. Una, nagpaplano tayo sa ating bakasyon. Ano ba? By plane, by train, traghetto, by car. Dahil, sinisikap natin na kung saan yung mas makakatipid. Tama? Kung saan yung bilyetong oferta. Okay? Tapos, ganito. May ticket na ba? Tapos, ganito. Ilang araw ang bakasyon? Isang buwan, 3 linggo. Tapos, ganito, pinakamahalaga. Check your documents. Okay? Yung mga uuwi ng Pilipinas, kailangan ng e-travel. Yung mga pupunta ng US, shout out sa mga magbabakasyon ng papuntang US, sana all. Ang kailangan ESTA. Okay? Sige. Pero bahala kung anong ibig sabihin. Basta. Tapos, ang tanong ganito. Saan ba tutuloy? Mag-BNB ba? Apartment ba? Hotel ba? Tapos itatanong mo, breakfast included ba? Pensyon ay kumpleto ba? Kasama ba ang dinner? Tapos ganito, ilang damit ang dadalhin? Isang linggo ka lang, wag mong dalhin ang buong armadya. Yun bang pagdating sa Malpensa pag tinimbang, tropo. Saka kayo na nagkakalkalan, pati yung mga pistakyo. Summer, naka-jacket ka dahil yung mga tsokolate pinaglalagay mo sa... Itimbangin mo. Ang sinabi ng ticket mo, 45 kilos. Hindi pwede yan. Dahil kung ikaw lang ang nag-iisip ng ganyan, yung mga iba mong kasamang pasahero nag-iisip din ng ganyan. Okay, saka ganito, ito pinakamahalaga. Shout out sa mga nanay. Dito sila magaling. Ang budget. Okay, kasi ang mga housewife, dito sila magagaling Yung mga nanay, dito sila magagaling Yung budget, ito lang ito lang. Dito lang tayo. Tapos, kung summer vacation, yung mga itinerary, gagala pa ba tayo? Alin ba yung mga tourist spots na pupuntahan? So, in all of that,
In all of that, pinoprogram natin yan. Hello? Now, so kung nangangahulugan na sa ilang araw nating bakasyon, kung nangangahulugan na sa kung isang buwan nating bakasyon, ako personally, I advocate, you must plan. Kasi lahat naman tayo nagdi-desire ng hassle-free na vacation. Lahat naman tayo, kaya nga vacation ang tawag, hindi ka para ma-stress. Nako, yung nakalimutan, yung ganito. Hindi ka para ma-stress sa bakasyon. So I advocate everyone na planuhin natin. Kaya nga, bakasyon ang tawag kasi gusto mong mag-relax. Dahil alam ko, sa September, pag nagbalikan tayo, lahat trabaho na. Okay? Tapos dire-diretso na yan. Hanggang December na yan. Ang reposo natin yan. Pesta na lang ng Pasko, ng Pasko, December na lang. Amen po ba? Now, but I have a very personal question ng may kababaang kalooban at ng may pagmamahal. Na kung nagpaplano po tayo sa ating bakasyon, nagpaplano po ba rin tayo na inahanda natin ang ating sarili sa pagharap natin sa Diyos balang araw? If you're planning for our vacation for just a month, 2 weeks, ang tanong ganito, pinaghahandaan mo rin ba natin ang ating sarili? Are we doing something? Are we planning something para sa ating kaluluwa? Kasi alam ko, sa araw, all of us will face, whether we like it or not, haharapin mo natin yung may likha sa atin. Alam niyo, sa totoo lang, ako many times, I've already conducted yung tinatawag nating funeral service, necrological service. Okay, kasi malimit. Lalo na pag Christian, kami mo ang tinatawag. Sa isang necrological service, ang normal na usapan, lalo tigit pag ganitong pulong-pulong, ang normal na usapan na ganito, kailan ka graduate sa university? Anong plano mo pag nag-graduate ka na sa university? Saan ka mag-i-employ? Ilang sakahang lupa ang bibili mo sa Pilipinas? Alam ko, ang lupang sakahan sa Pilipinas, daga. Tama ho? Daga. Daga. Kaya nga sabi ko, sa kanila, sa Luzon, ang daga, hektarya sa Visayas, ang daga, ganito lang kalalaki. Okay. Now, ang regular na usapan is this. Gaano kalaki yung invest mo? Anong negosyo yung itatayo mo pag uwi mo sa Pilipinas? Pero during the funeral service, necrological service, this conversation, you don't hear them. Hindi nyo maririnig yung ganitong usapan. Kasi, pag nakita, lalo pag nakita nyo yung nakalamay, doon mo marirealize na may mga bagay pala na kahapon pinapahalagahan ko, na marirealize mo na during the way, may mga bagay pala na kahapon nakala ko importante. Poi quando la vita finito, non vale più niente, non conta più niente. Na hindi na pala siya mahalaga. Hello? Are you still with me? Nandiyan pa ho kaya? Seryoso usapan. Bubutumin ko kayo ngayong umaga. Seryoso usapan to, ha? Okay, now, na marirealize natin, in the face of death, nobody's exempted. Lahat tayo. Hello? Now, gusto ko lang insert. Last April po, nag-celebrate po ako ng ika-T5 kong birthday. T5. Kayo naman. Ika-T5 kong birthday. Kaya sabi ng anak ko, Papa, ang kisis cambia yung numero, wala lo stesso. Sabi ng aking anak. Now, kaya tuwing pag may nakakita ako ng 50 plus na, sabi ko parang ang tanda-tanda na nila. No? Ang sabi ng utak ko, 30 ka lang. And, kasi sa likod ho ng aming bahay, Pargunor, I usually do my morning runs when I have time. I usually do a few kilometers run. Tatakbo ka, tapos maya-maya, hingal na. Maya-maya, gawit na ang paa.
Ang sabi ng utak mo, 30 ka lang. Ang sabi ng katawan mo, 50 ka naman niya eh. Hello? Ewan ko kung ako lang nakakaranas. Lahat tayo. Amen? Na ang sabi ng utak, you're still young. But the body, nagre-reklamo na. Now, kasi ganito po yun, na alam niyo po ba na every time we celebrate our birthday, this is the reality without having discussion, this is the reality. Every time, alam ba natin na every time we celebrate our birthday, every time we celebrate our birthday yearly, palapit ng palapit tayo sa ibinigay na tenure ng Diyos sa atin. And that's inevitable. Totoo naman eh. Yun naman ang daily na nangyayari. At ganito, we insure our car, we prepare for our pension, we plan for our pension, we plan for our retirement. Pero ang tanong, nagpaplano po ba tayo sa ating kaluluwa? Pagharap natin one day sa ating Creator. Yan ang challenge. And there is no doubt, no further discussion, we know the certainty of death. Alam niyo po, ang eternity na binabanggit sa Biblia, hindi po siya symbolic, hindi po siya theoretical, hindi po siya religious na concept. Pero ang eternity binabanggit ng Biblia, reality. Makatotohanan. Ang eternity na binabanggit sa Biblia, hindi siya kathang isip. Now, kaya ang pinakasentro ng mensahe nito, at kagaya ni Jesus, nung nag-share siya, you know what's funny? Kasi binabasa ko yung buong chapter 16. Kasi yung binasa natin, nag-start ko ng 19 hanggang sa dulo 31. If you will observe, dun sa mga nagbabasa ng Biblia, ang buong chapter 16, nag-umpisa si Jesus, ang pinag-uusapan, kwarta, money. Yeah, because, kaya nga sa 16:14, chapter 16 verse 14, nakita ni Jesus yung mga Pariseo na they brag about their wealth, they brag about their money. No, na sabi, pinagmamalaki nila yung kanilang mga pera. And then, all of a sudden, sa pagpasok ng verse 19, nag-switch si Jesus nagkwento siya ng patungkol sa eternity. Now, according sa Bible, ang sabi ng Bible, ang definition ng word na eternity is, it is defined as God's timeless and unending existence. Now, sa ating mga believer, ang eternity, ganito yan, dito sa lupa, may orasan. Dito sa lupa, may expiry date. Dito sa lupa, nire-renew ang passport at ang sojourno. Sa eternity, wala. Sa eternity, forever ang existence. Dahil ganito po yan. Ang tunay na tao, ang nakikita natin, ang tunay na tao nasa loob. Because man is an eternal being. Man is created before the image and likeness of God. Since we have an eternal God, yung image at likeness niya nilagay niya sa atin. Kumuha lang siya ng luwad, kaya nga it has been made. Ang word na made there is from something, from something into something. Ang create from nothing into something. Kaya when God created everything, sinabi lang niya, let there be, at nagkaroon. So from nothing into something. Nung ang tao na, let us made. Nagbago siya ng statement. Kasi kumuha siya ng luwad. Hinulma niya, hugis tao. Tapos anong ginawa ng Lord? Hiningahan. Inilagay niya yung image and likeness niya. At yung likeness niya, eternal being siya. Kaya kung anong karakter meron ng Diyos, nasasalin sa atin. Since God is an eternal being, ang totoong tao hindi namamatay. Hello? Nandiyan pa kaya? Yes. Alam niyo, sa totoo lang, sa Bible School, 6 months itong dinidiscuss, kaya babanggitin ko lang sa inyo ng ilang minuto.
Okay, now, ang pinag-uusapan natin, eternity, alam niyo sa totoo lang, Christians and non-Christians alike, hindi ko naman sinasabi, lalo tingin ng Christian, hindi ko naman sinasabi na we are against God, we are kinakalaban natin ng Diyos, sinusuway natin ng Diyos, hindi ko naman sinasabi na binapawalang bahala lang natin ng Diyos, pero tingnan nyo, if we will reflect our lives, nung nakarang buwan, nung nakarang linggo, kahapon, kung titignan yung mga buhay natin, pakiramdam natin parang walang eternity. Hello? Mahalaga to, mahalaga. When a person dies, wala. Tapos na. Hello? Kaya, noong nagkwento si Jesus ng patungkol sa, hindi naman patungkol na sa eternity, na binigyan ni Jesus ng distinction na anuman ang possession mo sa material world, when you began, iwan mo lahat yan. Now, sige, let me explain. Yung mayaman, kita nyo, ang sabi, may isang mayaman, hindi sinabi yung pangalan. Shout out sa mga mayayaman. Alam nyo, sa totoo lang, hindi ako laban sa mayaman. Gusto ko rin naman yumaman one day. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw gusto mo rin yumaman, di ba? Oh. Now, ganito yun. Yung mayaman, kita nyo yung mayaman, ano siya? Extravagant living siya. Yun ba ang tawag ko dyan, YOLO. You only live once. YOLO siya, extravagant siya, na ang akala niya, ito. Tapos, meron naman si Lazarus. Si Lazarus, ang kanyang katayuan, mahirap, obviously, nagpapalimos, obviously. Tapos, kung mapapansin natin, si Lazarus, kung yung isang mayaman, ang sabi nga ng English na, ang sabi ng English na Bible, version ko to ang mayaman, fine dining. Si Lazarus, pagpag. Alam niyo yan, yung mga anak natin, hindi nila alam yung pagpag. Alam niyo yung pagpag? Ayun. So, kita natin na si mayaman na walang pangalan, luxurious living siya, fine dining siya. Imbetse, in comparison, si Lazarus, pagpag, mahirap na mamalimos, naghihintay lang na mahuhulog, tapos sugat-sugat. Ganito alert muna, i-alarm ko muna. Now, si Jesus, nagkwento siya ng parable, hindi para takutin yung mga nakikinig. Not to scare them. At ngayong umaga, pagpapaumanin nyo, wala rin po akong balak takutin kayo. Wala rin po akong balak this is not in intention to scare anyone, but this is to awaken everyone. Na ang eternity, totoo. Hello? Nandiyan pa kaya? Now, kasi, sabi ko nga, kung ang strategy ni Jesus hindi nanakot, figurati ako, anong karapatan kong manakot sa bawat isa sa inyo? Pero nakita ko sa buod, sa highlight ng mensahe ni Jesus, this is to create awareness, awakening, both sa mga hindi pa tumanggap, sa mga hindi pa kumilala, sa mga close na kay Lord, sa mga hindi pa gaanong close kay Lord. Na ang reality ng eternity, it's true. Ang eternity totoo. Real conscious after judgment. Ang langit totoo, ang impyerno totoo. Brother Maggie, pakilagay Hebrews 9:27. And we will dig it here deep. Okay? Ang sabi ng Hebrews 9:27, sige English, Brother Maggie, per favore. Okay, now. And just as it is appointed. Parang appointment. Appointment mo sa mediko, appointment mo sa kustura, appointment mo na mag-renew ka ng passport. Now, just as it is appointed, sino daw? Si Kuya mo katabi mo, ikaw yun. Tayo yun! Ang sabi, just as it is appointed for people. Manong abes, may maysa. What?
after that, ano? No, ganito. That is certain and sure. Ang buhay, hindi yan Mario game. Namatay, mayroon pa. Sige, kunin mo yan, kunin mo. Ano yan, dagdag na buhay yan, extra life. Ang buhay natin, hindi siya video game. We only have but one life, one body, and limited occasion sa ating mga buhay. Wala hong, may mga kapatid dito na naka-experience sila ng life after death, sa totoo lang. Dahil talaga namang nakaranas sila na namatay, medically dineclare ng doktor. Pero salamat at through the grace of God, nirevive sila ulit ng doktor. Dahil ang totoong may-ari ng buhay natin, na nagpahiram sa atin ang buhay, ang Diyos. Hello? At lagi nyo maririnig dito sa akin, dito sa ating mga kapatid, inaabiso ko sa inyo na dito may asosasyon sila. Ang presidente ho si Brother Maymay. Kasi 27 minutes po siyang dineclare ng doktor na namatay. Pero muling binuhay. Dito nagpe-prayer meeting kami, bumagsak siya dyan. Ang sabi ng doktor doon sa sako, dapat sa church niyo pa lang patay ka na. Tapos nung dinala siya sa Punto Socorro, nag-cardiac arrest ulit. Nag-flat talaga yung ECG. 27 minutes, she was declared medically dead. Pero glory to God, nilagyan ng contract extension ng Lord. Tapos, yung pangalawang kapatiran, yan, si Colonel, testigo ang Lord sa kanyang buhay, testigo ang lahat ng mga kamag-anak. I think Colonel, 15 minutes. 7. Oh. Kaya si Brother Maymay mas mahaba-haba, si Brother Maymay ang presidente. Si Colonel, medyo maiksi, siya ang vice president. Kaya kung gusto niyo magpamembro sa kanilang asosasyon, kailangan ho ang qualification. Pero glory to God, they are a witness na ang buhay ng tao, ang buhay mo at ang buhay ko, nasa kamay ng Diyos. Palakpakan natin ang Lord. At ang nagtatakda, pinag-uusapan natin ang death, at ang nagtatakda, Diyos. Hello? Now, balik tayo dito. Okay, now, it is very important for us to realize we only have one life. We only have one body. Hello? Now, ganito yan. Makokontrol mo ang maraming bagay. You can control your money, you can control your investment, you can control your time. One thing for sure, you can never control that. Yung maniningil, pwede mo taguan. Yung Bombay na maniningil, pwede mong sabihin wala ka. Pero pag pumatok na si kamatayan, hindi mo sabihin, hindi pwede. Kasi pag oras na, oras na. Now, ganito. Okay. Because that is a scheduled uncertainty. Now, gaya sinabi ko, pwede mong schedule ang appointment mo. Pwede mong schedule ang inyong dinner date. Gaya ngayon, nakaschedule yung renewal ng kanilang wedding. Hello? Yung uwi mo ng Pilipinas, pwede mong schedule. Yung bakasyon mo, pwede mong i-schedule. Pero hindi mo pwedeng i-schedule. Kailan ang funeral ko? Hindi mo pwedeng i-schedule yun. Hello? Pronto? Now, back sa Hebrews 9:27. Ang sabi dito, just as it is appointed for man, ang sabi ng itong version na to, people. Ang sabi ng ibang version, man. Ito, people. To die. Ayan. Men, plural. Lahat tayo. Hello? Now, once, may isa. Okay? Now, alam niyo sa totoo lang, sa ating mananampalataya, so nangangahulugan, sa ating mga mananampalataya, look at me, sa ating lahat na naniniwala, tumanggap kay Jesucristo, ang kamatayan hindi dapat kinatatakutan. Ang kamatayan dapat pinaghahandaan. Hello? So, ang sabi dyan, inasmuch as it is appointed for men to die once. I will stop there. Hindi nangangahulugan ang sabi ng verse na yan, nagpasin. No, madi, mag-urek pa lang. Ay,
Sorry, kayo lang ko natawa. Yung mga ibang kapatiran ng mga Tagalog hindi nila naiintindihan. Hindi sinabi ng verse na ito na pag namatay, tapos na. Hindi. Mag-uumpisa pa lang. And you know, ang sabi dito, judgment. Hello? Klaro ha? Ang sabi ng scriptures, now, look at me. Seryosong usapan to. Hindi naman mahulugan na pag pumikit ang mata mo, tapos na. Nabasin, awanin. No? Hindi. Pumikit ang mata mo sa natural realm, didilat ang mata mo sa isang bagong realidad. Kaya death in itself is a transition from the natural into the spiritual realm. Pagpikit ng mata mo dito, didilat ang mata mo sa isang bagong mundo, isang bagong realidad. Hello? Nandiyan ba kaya? Gusto kong namnamin ninyo ito lahat, kagaya ng ating Franso mamaya. Bakit? Now, this will create an awareness of us for each and every one of us. Tingnan nyo. Balik ako sa ating ano ibig sabihin nito? Ano ibig sabihin niya? Ay, sinabi ko na nga ba, tinagalog nyo lang eh. Ano ibig sabihin nito? Okay. In other words, this word means evaluation. That word means assessment. That word means accountability. Kaya, at alam natin, sa binasa nating text kanina, 2 lugar. Ang isa, ang pinunta ni Lazarus sa langit, sa presence ng Lord, kasama si Abraham. Ang pinunta ng mayaman, saan? Hades, which is, because Hades is a Hebrew term. Ang definition ng Hades is a place of torment. Ang magdedetermine ng ating pupuntahan, hindi dopo. Ngayon. Now, we cannot change our destination after death. But we can determine our destination before we die. Nandiyan ba kaya? Sige, palakpakan si Lord. Kasi bakit? Tingnan nyo, nagkasala si Adan at si Eva, hindi inalis ng Diyos ang freedom of will. Yung libero arbitraryo ng tao, pinanatili ng Diyos sa tao. Hindi kaya after nagkasala si Adan at si Eva, lahat ng nilikha ng Diyos para sa tao, nasira. Sino may kasalanan? Hindi ang Diyos tao. Kaya nagre-reklamo, Lord, bakit mo hinahayaan to? Sabi ng Lord, bakit? Sino bang nagdedesisyon? Ikaw ako. Sabi ng Lord, sino bang nagdedesisyon sa nangyayari? Ikaw ako. Ang sabi ng Lord, let us give them dominion. Pinagkanulo na ng Lord sa atin ang pamamahala. Kaya kung tutuluyan nating sirain ang nilikha ng Diyos, pati ang ating buhay, sabihin mo sa katabi mo, that choice is yours. Hello? Kaya, dalawa lang yan. Sabi nila, langit o impyerno. Ako hindi ko lalagyan ng o. Langit, impyerno. Wala na iba. Laro. Judgment. And there is a conscious awareness after judgment. Bakit? Doon sa text na binasa natin, tingnan nyo ha. Bakit nakaramdam siya ng uhaw? Bakit sinabi niya, hirap na ako sa lugar na to? The body, ang sabi ng Lord, tao, sa labok ka at nagmula, sa labok ka babalik. Anong uhusgahan ng Diyos? Ang ating kaluluwa, sabi ng Ecclesiastes, our spirit is from God. Ang sabi ng Lord, it will return to God. Ang sabi ni Paul sa kanyang epistle, ang bugtang ihuhusga ng Diyos sa atin, ano? Ang kaluluwa. Ang ating kaluluwa, it is where your emotion is seated. It is where our judgment is seated. Yan ang nakakaramdam ng sakit.
Kaya nga pag na-break ka, binrekan ka at iniwanan ka, ang sakit-sakit ng puso ko. O actually, hindi puso na yung dug-dug-dug. Hindi yung. Actually, it's your emotion because it's the seat of your emotion and it feels the pain. Yung mayaman, nakaramdam siya. Saan? Sa physical body? No. Ang kanyang soul ang nagdamdam. Anong sabi niya? Hirap na ako. Hello? Nandiyan pa kayo? Now, kung mapapansin ninyo, Hebrews chapter 9:27, walang appeal dito. Hello? Walang appeal. Ano ba kasi yung appeal na sinasabi mo, Pastor? Ganito, kasi pag sinabing judgment, that is a courtroom dialect. Sige, sa simpleng salita, no second chance. Hindi sinabi ng Hebrews 9:27, ito, parang ikaw, Lord, pwede, balik muna sa lupa para ayusin kong buhay ko. Pwede, Lord. If you will read in-depthly Hebrews 9:27, hindi sinabi dyan, Lord, sorry nga raw. Hindi sinabi dyan. Hello? Walang sinabi dyan. Hindi sinabi, Lord, pwede balik muna sa lupa, mag-church muna ako. Kasi hindi ako nakinig dun sa nag-i-invite sa akin ng ulit, Lord. Kasi sabi niya, Christian daw siya. Pero marites naman kasi siya at Marisol. Tumawa. Tsaka hindi sinabi dyan, Lord, pwede balik muna ako sa lupa, siseryosohin ko yung buhay pananampalataya ko. Lord, siseryosohin ko yung paglilingkod ko. Lord, siseryosohin ko yung pag-church ko. Yan, naalala ko yung Pastor Ray. Okay lang sa inyo, kwento ko muna. Ang Pastor Ray, nagpe-preach ang pastor, biglang may pumasok. Sabi nung pumasok, ako ang anghel ng Diyos. Pinapaabiso ko sa inyong lahat na bukas kukunin na kayong lahat ng Panginoon. Hindi, yung ushering, sabi ng ushering, Pastor, kulang tayo ng isa. Nasaan si Maria? Sige, pakipollow up nyo nga, tawagan. Ay, Sister Maria, nasaan ka na? Ay, nandito pa nag-aalaga ng itik, hindi ko mapabayaan ng aking itik kasi pinagpala ng Diyos dumami. Totoo, sinabi ng anghel, nirapture silang lahat, kinuha, dinala sa langit. Check attendance ngayon, si Ingreso. Sa langit, payaklat ng buhay, ha? By the way, hello, nakalista ating pangalan doon. Kung wala pangalan mo doon, hindi ka makapasok. Check attendance. Sabi naman tayo, Pastor, kulang kami member mo ng isa. Sabi, sinong pangalan? Anong pangalan? Si Maria. Sabi ng Pastor, pasensya na po kayo, naiwan sa lupa, nagbabantay pa ng itik. We laugh at it. But if you look at seriously at it, sabi mo sa katabi mo, stay atento. Baka masyado ka nang nawiwili sa mundo. Do not push yourself too much on the point of no return. Kaya tingnan nyo dyan, hindi siya pwedeng mag-negotiate. No second chance. After death, judge lahat tayo haharap sa ating lumikha. No questions asked. Hello? No. Kaya sabi ko, if we die here on earth, hindi na nga hulugan tapos na. Mag-uumpisa pa lang, magta-transfer lang tayo sa ibang state. Hello? Now, kaya nga, sabi niya, naalala ko yung sabi ni Pablo, 2 Corinthians chapter 5, verse 7 and 8, Brother Maki. Ang sabi ni Pablo, for I live, for we live. 2 Corinthians 5:7. For we, anong sabi? Walk by faith and not by sight, yet we are. Obviously, hindi ginusto ni Pablo mamatay. Ang sabi ni Pablo, I am confident and satisfied to be out of the body and kung ang buhay na to
ang katawan na to, punong sakit karamdaman, punong hinagpis. Ang sabi ni Pablo, mas gugustuhin ko nang iwan ang katawang ito at ang buhay panlupang ito. Para saan ako pupunta? Sabihin mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Sabihin mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Ayaw ng Diyos na hahantong tayo kagaya ng mayaman sa Hades. You know what? Kukwento ko na sa inyo. Theologically, hell was not created for men. Ang impyerno, hindi nilikha ng Diyos yan para sa tao, para sa atin. Kasama ko. Nilikha ng Diyos ang impyerno para sa saan? Sa mga rebellious angels sa langit, 1/3 of them na nagkudita sa langit. Hell was intended for them, not for us. Eh, Pastor, bakit may mga taong napunta sa impyerno? Choice nila yun. Just like you and me, we have a choice. Kaya ang magdidetermine kung saan tayo pupunta, hindi after death. Before death. Kaya for the past week, I've been reflecting, I've been praying. Ako nag-negotiate nga ako, Lord, palitan mo na. I know this preaching is hard to chew. I know this preaching is heavy. Ako nag-negotiate din ako, Lord, dapat sana masaya ang preaching kasi may renewal ng wedding. Ang sabi ng Lord, ganito, nagse-celebrate tayo ng wedding, good. Pero dapat magse-celebrate din tayo ng awareness na ang Diyos natin sa langit. Ang sabi, na dapat nagse-celebrate din tayo ang Diyos Ama natin sa langit. Naghihintay sa atin. Sabi mo sa katabi mo, naghihintay sa iyo! Amen! At ang sabi ni Jesus, sige, palakpak natin mo, Lord. Ang sabi ni Jesus, ako'y pupunta sa langit. Anong gagawin ni Jesus sa langit? Maghahanda para sa saan? Para sa atin. Kaya tanong, sino gustong pumunta sa langit? Taas ang kamay! Oh. Ngayon na, wag muna, Pastor. Kakain muna kami ng handaan sa Cerveno, siyempre. Ang sabi ni Pablo, gusto ko makapiling, makauwi sa aking tahanan kasama kapiling ang Diyos. This is what God intends for each and every one of us. Kaya pwede ba? Huwag mong ipagwalang bahala ang buhay pananampalataya. Huwag mong dumani. Sabi ni Paul, salvation is today, tomorrow may be too late. Huwag nating tularan yung mayaman. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako laban sa mayaman. I'm not against the rich. Kasi gusto ko rin yumaman. Kaya lang, kung yaman naman na sa lupa ang naging sentro natin, na alam natin, iiwanan natin lahat. Mind you, kayo may mga kilala kayo. Nung namatay ang magulang, Diyos ko po, isang pasong lupa, nagpapatayan. Kung sa isang korte nagkakasuhan, isang pasong lupa yun. And mind you, ang tao, ang kailangan lang natin, 3 by 6 by 6. Eh kumisan nga, garapon lang eh. Tama! I'm talking about reality. I mean, again, this is not to create fear in the hearts of everyone, but to create awareness. Pahalagahan natin, per favore, ang ating buhay pananampalataya. And if you will open your TV, all those signs of wars, kahirapan, sakit karamdaman, unnatural, sabi nila, unnatural calamity, hindi na natural yan. Unnatural calamities na. Oh. Kaya sabi ko, kami nakikiisa at nakikiramay this last night as I was looking sa MDRRMO, there were already 78 recorded death sa 7.8 quake sa Sarangani province in Jansan. And glory to God. Kami nagtawagan din kasi yung wife ko tsaka yung nanay ko nandoon. I was calling them, kumusta naman dyan sa inyo? Eh tumawa yung pinsan ko, nasanay na kami dito kuya. Nasanay na kami ng lindol. Kaya tingnan nyo, ang tawag nila dyan, natural calamities. It's not anymore natural. Unnatural calamities. And these are all recorded in the Bible. Lalabas talaga ang mga signs na ito. And these signs, ang sabi ni Jesus, these are the signs of the coming, the returning of the Son
of Man. Hello? Now, kaya gaya ng sinabi ko nga Christian, non-Christian alike, na parang kung i-reflect natin ang ating buhay, para bang yung eternity doesn't exist. Na ganun na lang walang bahala, invite mo, tara church tayo, madamdaman. Bukas na. Tomorrow may be too late. Kaya per favore. Now, back sa parable ni Jesus. Okay. Kasi, tingnan nyo. Sige, saan ako? Okay. Sa parable ni Jesus, gracias siya. Pagpalain ka ni Lord. Sa parable ni Jesus, kung titignan ninyo, Jesus, when he talks about parable, he always give two things. Similarity and contradiction. Ano daw? Sige, tagalawin ko. Pag si Jesus nagpukwento sa talinhaga, laging may paghahalin tulad, kapareho, at laging may contradiction, which is opposing sides. Okay? If you will read all of Jesus' parable, naalala nyo, parable of the seed, iisang binhi. May nahulog sa damuhan, may nahulog sa batuhan, may nahulog sa matabang lupa. Pero iisang seed, common siya to all, seed. Pero ang contradiction doon, may nahulog sa matabang lupa, may nahulog sa damuhan, may nahulog sa batuhan, natuyo, namatay. Pero parang siyang seed. Dito sa parable ni Jesus, in 16:19 to 31, the same. Hello? Kasi pinaliwanag ko yan sa amin sa Bible School sa homiletics na kapag nag-aral nagbasa, huwag lang basta basa. Okay? Titignan yung mga different angles. Dito sa parable ni Jesus, ang mahirap sa lupa napunta sa langit. Ang mayaman sa lupa napunta sa impyerno. Pero tanong, Pastor, bakit yung mayaman napunta sa impyerno? Na, tingnan nyo. Kung ang pagbabasihan yaman, ay bakit si Abraham mayaman? Nasa langit. Hello? So, hindi question ang yaman. Wealth is not the issue. Bakit? Kung yaman, bakit si Abraham mayaman? Hello? Ang dami niyang arerian. Pero bakit nasa langit siya? Kasi mayaman, pastor napunta. No. Ang mayaman sa lupa napunta sa Hades. Why? Because he neglected something. Should I restate it? He neglected someone. Yeah. Ang sabi ng John 14:6, ang sabi ni Jesus, ako ang buhay, ang daan, ang katotohanan, walang sa saan? Sa saan daw? May nakita kayong pangalan ng pastor dito? May nakita kayong pangalan ng church dito? Wala rin. Okay. Shout out sa mga kapatid natin, mga Christian din. The only way is not through religion. Sino yung minayaman? Jesus. Kaya ang mayaman, napunta sa impyerno. Financial niya. He neglected something, salvation. He neglected someone, source, salvation. At nireflect ko, tinignan ko sa kabilang angulo itong parable na to. Nineglect din niya yung Lazaro eh. Nirecord sa Bible na nakikita niya sa parable. Nirecord sa parable, sa Bible na binasa natin, nakikita ng mayaman si Lazaro. Sarap lang ng gift niya eh. Tama?
na-record sa Bible, nakikita ng mayaman si Lazaro, wala siyang ginawa. Kung na-record sa Bible, ang visibility ng mahirap, na-record din sa Bible, na ang mayaman, wala siyang ginawa to alleviate. Tama? And I'm not only talking about poorness in material wealth, lalo tigit poorness spiritually. Kaya ang hamon sa atin, sino yung mga taong pinapadala sa iyo na dapat siran mo, pero ini-ignore mo? Alam mo bang pananagutan mo yun pagdating ng araw? God sent you to them so that they may receive salvation through you in the name of Jesus Christ, but you ignore. Pastor, kaya ako nga hindi sinisiran yung aking kaaway. Gusto ko nang matuluyan sa impyerno yaw. Ayaw ko mapunta sa langit, Pastor. Dahil pag napunta sa langit yung kaaway ko, di parang impyerno na rin yun, Pastor. Kasama mo naman. And doon sa 9:27, sinong huhusga sa tao? Diyos. Kaya pwede, siguro ito talagang intention ng Lord, to break the notions inside our head. Not mawalang galang na may kababaang kalooban. I would like to break that mentality. Ni isa sa atin, ni kayo, ni ako, ni isa sa atin walang karapatang humusga kahit kanino. Alam niyo, mabait na tao yan, sa langit yan pupunta. Alam mo, ito marami utang to. Sa impyerno to sigurado. Marami kaaway to, tinataguan ng mga utang-utang. Ay, teka sandali. Sa'yo nang galing ang buhay? Hindi. Kanino nang galing? Sa Diyos. So, bukod tanging ang Diyos ang may karapatang humusga sa kahit sino sa atin. Ang Pastor Christian. Sige, maraming salamat. That's the reality there. Pastor Christian na, tapos struggle with sin pa rin. Hayaan mo, hindi pa tapos si Lord sa buhay niya. God is still molding the person. God is still breaking the person. At hanggat nagmamatikas ka, babagbagin at babagbagin ka ni Lord. Hanggat lumalayo ka, sabi ng Bible, ang mga mahal ng Lord, dinidisiplina niya, pinapalo. Kaya ka pinapalo ni Lord, mahal ka ni Lord. At hanggat patuloy kang nagmamatigas, maigi pa lumambot ka na. Maigi pa pumayag ka na, maigi pa magdesisyon ka na yung paggamit ng buhay mo. Alam mo ba hindi ka sabihin mo sa katabi mo, hindi ka tatantanan talaga ni Lord. Alam mo ba yun? God will not stop calling you. If He called you to be saved, then the next phase, He called you to serve Him. And mind you, eto, biblically, theologically speaking, magkaiba ang judgment sa Christians and non-believers. Remember yung tinuro ko sa inyo? White throne and bema judgment? Sige, so much about that. Lalo na tayo magugutom. Magkaiba ang judgment ng Diyos sa mga believers at sa mga hindi tumanggap. Hello? Kasi bakit? Sinabi ng Kawanan. Sinabi ng Bible, huhusgahan tayong lahat. Ang mga tumanggap, presence ng Lord. Pero meron pang rewarding na magaganap. Hello? Now, okay. Grazie. Praise the Lord. Now, okay. Sige. So, nangangahulugan na itong mayaman is living in luxury. So, pwede pala na sa lupa, we're living luxuriously. Namumuhay ng maalwan, namumuhay ng masagana, namumuhay ng YOLO, you only live once. Pwede pala yung ganon. Pwede palang mamuhay ng marangya materially, pero spiritually poor.
Kaya kung ako tatanungin niyo, mas gusto ko na spiritually rich, materially rich din. Kaya lang hindi pa nangyayari. Kaya pinagpipray ko pa sa Lord. Pinipetisyon ko pa sa Lord na maging materially rich din. Kaya mas gugustuhin natin spiritually rich opposed to materially. Tanong, pinagkulang nga ba ni Lord? Hindi. Testimony ako lagi kong nararanasan. Pagsalok namin ng, sabi ko sa asawa ko, bagad, akong tibigas na ibasin. Sabi ng asawa, Gandupay, marami po narating. And mind you, God will bless you. Bakit? Ayaw ng Diyos ang kanyang mga anak nagdaraho. Walang anak ng Diyos ng ganyan. We have a rich God! Hello? Aanin ng Diyos ang yaman niya. Hindi ng Diyos kailangan ng yaman niya. Gusto ng Diyos sa lupa pa lang ma-experience na natin ang grace, ang mercy, ang richness ng Diyos. Hello? Nandiyan pa kayo? Sige, pumalakpak ang mga inaantaw. Marami. Praise the Lord. No. Hello? No. Sige. Kaya mulit-muli hinihikayat ko ang bawat isa. Let us be serious with our spiritual life. Pronto, hindi yung dumani sa kanalang. And mind you, now, ganito. God is encouraging us today. Let us make right ourselves with the Lord. Na tumanggap ka't nanampalataya, it is through the grace of God. Because ang sabi ng Bible, we are saved through grace, not through our works. Yang grace na yan na what is grace, by the way? Ano daw? Pastor, bilisan mo, gutom na kami. Grace is unmerited favor. Hindi natin merit. Pero it is through the grace of God. Hindi ko sinabing tumanggap ka na, exempted ka na sa kasalanan. Magkaiba yung tumanggap ka, nagkasala, kaysa sa tumanggap ka, namumuhay sa kasalanan. Nilipat ka na ng Lord, dati sa sahig ka nakahiga. Tumanggap ka, nilipat ka na ng Lord sa kama. Huwag ka na bumalik doon, brad, sister. And ako magsasabi sa iyo, Hades ang hahantungan natin. Hello? Because it is through the grace of God that gives us the courage to say no to temptation. Amen. Hindi ko mapaglabanan. Ay, teka sandali. Ay, hindi mabago-bago ang buhay ko. Teka sandali. You misunderstood the word grace. Kasi ang grace na yan ang tutulong sa atin para baguhin ng Diyos ang ating mga attitude, character, abitudine. Kaya gustong baguhin ng Lord. Bakit? Anak na tayo ng Diyos. Magre-reflect na sa atin yung character ng ating tinanggap na Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Hello? Nandiyan pa kayo? O sige, mag-conclude na ako. Now, Brother Maki, can you please come here? Please. Okay. Kasi ako ganito, pag nagpe-preach, gusto ko illustrative para lalong... Kasi usually, pag naiwan sa slide, nangyayari after Sunday service, nauntog sa autobus, limot na. Okay. Now, can you please cross your hand? Okay. Now, hindi nila kita, Brother Maki, dito ko sa gitna. Okay. Nakita niyo? Nag-cross ang kamay niya. Okay. Anong sabi ko kanina? Similarity and contradiction. Hello? Nandiyan ba kayo? Now, I will start with the contradiction. Mayaman. Luxurious living. Dressed in purple. Mahirap. Si Lazaro. Pulobe. Pagpagang kinakain. Contradiction. Ano ang similarity? Both of them face death. Hello? Magkaiba man ang katayuan natin sa lupa, lahat tayo haharap sa kamatayan. Kaya from the starting point, they have both contradiction. But in the face of that, they have similarity. Open your phone. Open your hands. No, i-cross mo pa rin, pero yan. In the face of that, similarity, pareho silang namatay. Tingnan nyo, ano nangyari dyan? Nagkabaliktad ang role. Contradiction!
contradiction, similarity. Pagdating sa destination, contradiction ulit. Mayaman sa lupa, poor spiritually. He denied salvation. He denied someone the source of salvation after death. Hades. Si Lazarus, nagdarahop, naghihirap, namatay. Piling ni Abraham. Piling ng Diyos. Ang iiwan kong tanong sa bawat isa sa inyo. Pili. Alin? Kasi walang question dito eh. I cannot talk for you. Hindi ko pwede pangandakan yung katayuan mo sa buhay. Mayaman, titulado, mahirap, pastor, hindi pastor, laiko, worker. Sa harapan ng Diyos, lahat yan basura. In the face of death, lahat yan cancel. Hindi ang status mo sa lupa, ang yaman mo sa lupa, ang titulo mo sa lupa, ang magkukwalify papunta sa langit. We cannot buy our way out of hell, and we cannot buy our ticket through our richness going to heaven. Eh, ako mananampalataya na. Teka, sandali. Pagdating na, yan yung wag nawa. Alam ko wala na dito yan. Wag nawa. Ang sabi ni Jesus, when that day comes, many will tell me, Lord, nangaral kami ng iyong salita. Nagpalayas kami ng demonyo. Tapos, ano sabi ni Jesus? Away from me, you evil doers. Lahat ng gawa natin, idadaan sa apoy. Pag nasusunog, yari sa dayami. Pag lalong kuminang, yari sa ginto. Ang last kong tanong, hamon, kung hindi mo pa natatanggap si Jesus, the one, the way. Kung hindi mo pa natatanggap ang grace that results to salvation, ito na yung tinakda ng Diyos na araw. At kung ikaw mananampalataya na, seryosohin mo ha. Baka saan tayo hahanto. Amen? Sige, gracias. And I would like to invite everyone. Can we all please stand? Sige. Sige, gusto ko lang hong i-invite ang bawat isa sa atin to yung mga mananampalataya na, let us reaffirm again our salvation. I would like to invite everyone as we all stand. Can we all close our eyes and bow down our heads? Hallelujah. Pwede hong sundin ng lahat ng nandito sa bulwagang ito ang aking panalangin. Sabihin natin, Ama, sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng Banal na Santong Espiritu, salamat sa dugo ni Jesus na nagpatawad sa lahat ng aking kasalanan. Mulit-muli, tinatanggap ko si Jesucristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Isulat niyo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa langit. At mula sa oras na ito, ang iyong Banal na Santong Espiritu ang siyang manguna at manahan sa aking buhay. Salamat po, Ama. Ito ay aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Ako na lang po ang mananalangin habang patuloy tayong nakayuko at nakapigil. Panginoon, salamat sa pagkakataong ito, sa oras na ito. Naginising mo ang aming diwa, ginising mo ang aming isipan, ginising mo ang aming nanlalamig na pananampalataya, ginising mo, Panginoon, ang aming nanlalamyang paglilingkod. Lord, salamat sa pagkakataong ito na pinukaw mo minsan pa. Hallelujah! Ang aming buhay, pananampalataya, to be faithful with you. Dahil ang sabi mo, Panginoon, madatnan mo kaming tunay at tapat na naglilingkod sa iyo. Sa hapong ito, sa lahat ng mga kapatid kong tumanggap kay Jesus bilang Panginoon sa rin tagapagligtas, this will not be the last day, but the first day na kung saan kikilos ka, makakagawa ka sa kanilang buhay. Manifest to their lives your power, demonstrate to their lives na kaya mong gumawa, kaya mong magpagaling ng may sakit, kaya mong umayos ng mga wasak at sirang pamilya, na kaya mong magpalaya,
mula, O Lord God, sa tanikala ng bisyo. At sa hapong ito, Panginoon, pagpalain mo ang buhay ng bawat isa. Salamat, minsan pa'y sa iyo na yung banat mga ganituan lahat, ibabalik sa inyo, kapulihan, kalwalatian, sa pangalan ni Jesus. Amen. And I would like everyone to please sit down. Dalako po tayo sa second part ng ating gawain, which is yung ating renewal ng wedding vow.